Nanikip ang dibdib ni Ara. Hindi ito dahil sa sugat niya sa tagiliran na kanina pa pinipilit niyang huwag alalahanin. Mas matindi pa roon ang kirot na gumapang mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, pumupunit sa kanyang pagkatao ng paunti-unti. Nagising siya sa malamig at malalim na gabi sa loob ng isang silid ng ospital na ang tanging ilaw ay mula sa mahina at kumikislap na monitor sa gilid ng kanyang kama. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay lalong nagpatindi sa bigat ng kanyang pakiramdam. Akala niya, panaginip lang ang lahat. Akala niya, ligtas na siya. Pero nagkamali siya. Malapit na. Kaunting tiis na lang, Monica. Ang boses na yon, iyon ang boses ng kanyang asawa, si Marco. Ngunit puno ito ng lamig at lason na hindi niya kilala. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata, nananariwa ang bawat sugat sa kanyang katawan at kaluluwa. At doon niya nakita, si Marco, nakatayo sa isang sulok ng silid, nakatalikod sa kanya. At sa kanyang bisig, nakayakap ang isang babae, si Monica. Ang ilaw mula sa labas ng bintana ay nagbibigay ng anino sa kanilang dalawa. Ngunit sapat na yon upang makita ni Ara ang hindi mapagkakamalang pagmamahalan sa pagitan nila. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin namamatay ang bata. Bulong ni Monica, may bahid ng pagkayamot sa boses. Sana matapos na ito para malaya na tayo. Kumapit si Ara sa kumot, napahawak ng mahigpit sa kanyang tiyan. Ang bata? Ang kanilang magiging anak? Pamilyar ang mga salitang iyon. Narinig na niya ang mga iyon sa kanyang panaginip, sa mga alaala ng aksidente na paulit-ulit na bumabalik. Hindi ito panaginip. Ito ang katotohanan. Huwag kang mag-alala, sagot ni Marco. Hinaplos ang likod ni Monica. Sisiguraduhin kong wala nang magiging sagabal sa plano natin. Kahit pa, kailangan kong tapusin ang kung anuman ang sinimulan ko. Napuno ng takot ang buong pagkatao ni Ara. Ang mga salitang yon. Ano ang ibig sabihin ni Marco? May plano sila? Plano laban sa kanya? At sa kanilang anak? Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis, halos lumabas sa kanyang dibdib. Sumikip ang kanyang lalamunan, halos hindi na siya makahinga. Sinubukan niyang kumilos, sumigaw, ngunit ang kanyang katawan ay tila pinulikat sa takot at sakit. Ang tanging nagawa niya ay igalaw ng bahagya ang kanyang kamay at sa kasamaang palad, nabunggo niya ang baso ng tubig sa mesa sa tabi ng kanyang kama. Klang! Ang tunog ng baso na nahulog sa sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Natigilan sina Marco at Monica. Dahan-dahan, lumingon si Marco. Walang pagmamahal sa kanyang mga mata. Walang pag-aalala. Puno ito ng galit, pagkasuklam, at isang bagay na mas malalim pa, kapaitan. Ang ekspresyon sa kanyang muka ay isang maskara ng purong kasamaan na hindi kailanman inakala ni Ara na makikita niya sa kanyang asawa. Gising ka pala, Ara, sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong banta. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay tila isang martilyo na bumabagsak sa puso ni Ara. Hindi mo dapat narinig ang kahit ano. Nagsimulang umurong si Ara. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nagmakaawa siya. Marco, ano ang ginagawa mo? Bakit? Ngunit hindi siya pinansin ni Marco. Kinuha niya ang unan mula sa tabi ni Ara. Sa isang iglap, dumating ang katotohanan. Hindi ito panaginip. Ang aksidente ay hindi aksidente. Ito ay isang pagtatangka sa pagpatay. At ngayon, tatapusin niya. Puno ng galit, itinulak ni Marco si Ara pabalik sa kama. Bago pa makapagreaksyon si Ara, itinapat niya ang unan sa kanyang mukha. Napasigaw si Ara, ngunit walang lumabas na tunog. Ang kanyang hininga ay unti-unting nawawala. Nagpumiglas siya, sinipa ang kanyang mga paa, sinubukang itulak si Marco palayo,
Ngunit walang silbi. Naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas, ang pagdami ng maitim na spot sa kanyang paningin. Ang kanyang isip ay may isang bagay na sinisigaw, isang huling pagmamakaawa, ang kanyang anak. Ang anak ko. Kailangan kong mabuhay para sa anak ko. Nagsimulang manghina ang kanyang katawan. Ang kanyang huling pag-iisip ay ang imahe ng kanyang sanggol, ang pag-asa ng isang bagong buhay na unti-unting nawawala kasama ng kanyang hininga. Biglang bumukas ang pinto. Anong nangyayari dito? Ang malakas na boses ng isang yaya at isang doktor ay nagpilit kay Marco na bitawan ang unan. Lumayo siya mula kay Ara, nagkunwaring nag-aalala. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Nahihirapan siyang huminga. Tulungan niyo siya! Sigaw ni Marco, tila isang mapagmahal na asawa. Si Ara, hirap na hirap huminga, ay umubo ng malakas. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng matalim kay Marco. Isang galit na apoy ang sumiklab sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ito matatapos dito, hindi niya hahayaan. Napuno ng matinding pagkamuhi ang puso ni Ara. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak, na halos pumatay sa kanya. Sa kanyang isip, nagkaroon siya ng isang pangako, isang matinding sumpa. Hindi, kailanman, hindi ko hahayaan na saktan mo ang anak ko. Kumuyom ang kamao ni Don Enrique habang nakatingin sa puting pinto ng silid ng intensive care unit. Wala siyang pakialam kung anong oras na ng gabi o kung gaano kalamyos ang hangin sa labas. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib na ngayon lang niya naramdaman ng ganito katindi. Nakatayo si Marco sa gilid, nagtatakip ng mukha, kunwari ay labis na nag-aalala. Ang kanyang balikat ay humihinga ng paunti-unti, tila umiiyak. Ngunit para kay Don Enrique, isa lamang itong palabas. May mali. May labis na mali. Sir, nahihirapan pa rin po si Miss Ara, sabi ng isang nurse, halos pabulong. Kailangan po niya ng masusing pagsubaybay. At ang bata? Tanong ni Don Enrique, ang kanyang boses ay tila yelo. Stable naman po sa ngayon, sir. Sagot ng nurse na halata ang kaba. Pero delikado pa rin po ang kalagayan niya. Ang matinding stress po ay hindi maganda sa kanyang kondisyon. Stress? Ulit ni Don Enrique, tinitigan si Marco na ngayon ay napatingin sa kanya. Anong klaseng stress ang pinagdadaanan niya? Hindi sumagot si Marco. Yumuko lang ito, tila lubos na nalulungkot. Ito po ay dahil sa aksidente, Mr. Del Rosario. Sagot ng doktor, lumapit. Ang trauma at mga sugat, malaki po ang epekto nito sa kanya. Aksidente? Tanong muli ni Don Enrique, ang kanyang mga mata ay nanliit. Maaari bang ipaliwanag niyo sa akin ng mas detalyado ang aksidente na ito? Bakit may mga sugat na tila hindi tugma sa isang simpleng pagkahulog? Napakunot ang noo ng doktor. Mr. Del Rosario, batay po sa aming findings, nagkaroon po siya ng minor fall. Ang mga sugat po niya ay nagkataon lang, sumabat si Don Enrique. Ang boses ay lalong lumalamig. Ang aking anak ay nasa ICU at sinasabi niyo sa akin na nagkataon lang. Nagsimulang pagpawisan ng doktor. Ito po ang initial assessment namin, sir. Kailangan pa po namin ng masusing investigasyon. Hindi na kailangan ng investigasyon, putol ni Marco. Tumayo at hinarap si Don Enrique. Ako ang may kasalanan. Nag-away po kami, Dad, dahil sa away namin nawalan siya ng kontrol at nadulas. Hindi ko sinasadya. Napakislot si Don Enrique. Nag-away? At dahil sa away niyo, halos mamatay ang aking anak at ang kanyang dinadala? Pasensya na po, Dad, sabi ni Marco. Yumuko muli. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko si Ara. Babantayan ko siya. Hindi na.
Ako na ang bahala sa kanya, matigas na sabi ni Don Enrique. At ikaw, doktor, may utang ka sa akin na mas malinaw na paliwanag. Ngayon, binalingan ni Don Enrique ang doktor at nurse. Ang kanyang tingin ay matalim. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata. Alam niyang may tinatago sila. Ang paraan ng kanilang pagsagot, ang kanilang pag-iwas, ang kanilang mga tingin sa isa't isa. Lahat ay nagsasabing mayroong malalim na itinatago. Hindi ito ang unang beses na nakita ni Don Enrique ang ganyang klase ng takot at pagtatago. Alam niya ang takbo ng mundo. Alam niya na ang pera at kapangyarihan ay kayang bilhin ang katotohanan. At ngayon, may gumagamit ng pera upang takpan ang katotohanan tungkol sa kanyang anak. Kailangan ko ng kumpletong medical report. Lahat. Mula sa dugo hanggang sa bawat galos. Utos ni Don Enrique. Ang kanyang boses ay nagliliyab sa galit. At gusto kong malaman ang bawat pangalan ng staff na nag-duty noong gabi ng aksidente niya. Masusunod po, Mr. Del Rosario. Sagot ng doktor. Halos nanginginig. Lumapit si Don Enrique kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng babala. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, Marco. Pero sisiguraduhin kong malalaman ko ang buong katotohanan. At kapag nalaman ko, pagsisisihan mo kung bakit mo sinimulan ito. Nilisan ni Don Enrique ang silid kasama ang kanyang mga tauhan. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang investigador. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Marco. Ang lahat ng kanyang transaksyon, ang lahat ng kanyang paggalaw, at lalo na ang mga naging kausap niya sa ospital na ito. Gusto ko ng resulta bukas ng umaga. Masusunod po, Don Enrique. Samantala, sa loob ng silid, naglakad si Marco pabalik kay Monica na kanina pa nakatago sa likod ng pinto. Ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Akala mo, magtatagumpay ka sa pagtatago ng lahat, hindi ba? Sabi ni Monica. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagdududa. Nakakatakot si Don Enrique. Hayaan mo siya, sagot ni Marco. Nilagay ang kamay sa balikat ni Monica. Nakausap ko na ang doktor at ang mga nurse. Alam nila ang sasabihin. Ang pera ay ginawa na ang trabaho nito. Si Ara ay mananatiling tahimik. At ang anak, malapit nang mawala. Hinila ni Marco si Monica papalapit. Hinalikan ito sa noo. Wala nang makakapigil sa atin, Monica. Hindi si Ara, at lalong hindi ang matandang yon. Ngunit sa labas ng ospital, sa loob ng kanyang kotse, nakatanggap si Don Enrique ng isang maikling text message mula sa kanyang investigador. Isang pangalan, isang account number, at isang petsa. Dr. Ramirez, isang malaking halaga ang inilipat sa kanyang account mula sa isang offshore account na konektado kay Marco 2 araw bago ang insidente. Kumuyom muli ang kamao ni Don Enrique, mas mahigpit kaysa kanina. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit. Alam ko na, bulong niya sa sarili, habang tinitigan ang nagliliwanag na ospital. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka makakatakas sa akin, Marco. Unti-unti, bumalik ang kulay sa pisngi ni Ara, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malalim, puno ng malungkot na lihim at takot. Ang bawat gising niya ay parang pagbalik sa bangungot. Ang kanyang katawan ay gumaling, ngunit ang kanyang kaluluwa ay sugatan ng malalim. Sa bawat paghaplos niya sa kanyang tiyan, nararamdaman niya ang tibok ng buhay sa loob niya. Ito ang tanging liwanag sa dilim na bumabalot sa kanya. Para sa batang ito, kailangan niyang lumaban. Para sa batang ito, kailangan niyang mabuhay. Kumain ka, anak. Malumanay na sabi ni Don Enrique. Nilagay ang tray ng pagkain sa tabi niya. Ang kanyang boses, na dating puno ng awtoridad at lamig, ay ngayon ay may bahid ng pag-aalala at lambing.
Kailangan mo ng lakas. Napayuko si Ara. Wala po akong gana, Dad. Kailangan mong kumain. Giit ni Don Enrique. Umupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Hindi ka maaring sumuko ngayon. Hindi tayo susuko. Tiningnan ni Ara ang kanyang ama. Ang mga luha ay nagbabanta ng bumagsak. Paano po, Dad? Lahat sila. Si Marco, nabili na niya lahat. Ang mga nurse, ang doktor. Lahat sila nagsasabi na ako ang may gawa sa sarili ko. Hindi totoo yan, anak. Matatag na sabi ni Don Enrique. Nandito ako. Hindi ako naniniwala sa kanila. At hindi kita iiwan. Naramdaman ni Ara ang isang mainit na agos ng pag-asa. Sa loob ng matagal na panahon, pakiramdam niya ay mag-isa siya sa madilim na kalsadang ito. Ngayon, may kasama na siya. Isang kumatok sa pinto. Don Enrique, Miss Ara, si Attorney Reyes po. Pumasok ang isang matangkad at matipunong lalaki, may suot na mamahaling barong Tagalog. Ang kanyang mga mata ay matalas, puno ng katalinuhan, ngunit may bahid din ng malasakit. Ito si Attorney Reyes, ang pinakamahusay na abogado na kilala ni Don Enrique. Magandang araw po, Miss Ara. Bati ni Attorney Reyes, may ngiti. Ako po si Attorney Reyes. Sinalubong po ako ni Don Enrique upang tulungan kayo. Tulungan? Paano po? Tanong ni Ara. Ang kanyang boses ay mahina. Wala po akong ebidensya. Laban ang lahat sa akin. Hindi po totoo yan, sabi ni Attorney Reyes, umupo sa isang upuan sa tabi ng kama. Mayroong mga bagay na hindi nabibili ng pera, Miss Ara. Ang katotohanan ay isa sa mga yon. Inilahad ni Attorney Reyes ang isang folder. Batay po sa aking preliminary investigation, mayroong mga inconsistencies sa medical reports ninyo at mayroon ding mga galos at pasa na hindi tugma sa isang simpleng pagkahulog na sinasabi ni Mr. Marco. Biglang umaliwalas ang mukha ni Ara. Talaga po? Oo, Miss Ara. At higit sa lahat, mayroon tayong matibay na witness, sabi ni Attorney Reyes, tumingin kay Don Enrique. Si Don Enrique, hindi siya ordinaryong witness. Ang kanyang testimonya ay may bigat. Gusto kong marinig ang lahat ng katotohanan mula sa iyo, Ara. Sabi ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay naging seryoso. Ang bawat detalye, kahit gaano kasakit, kailangan nating malaman ang lahat. Nagsimulang magsalita si Ara. Dahan-dahan, ang bawat salita ay parang isang tinik na kumakaskas sa kanyang lalamunan. Ikinuwento niya ang gabi ng aksidente, ang mga banta ni Marco, ang pagtatangka nitong saktan siya at ang kanyang anak. Ikinuwento niya ang paggising niya sa ospital, ang pagdinig niya sa usapan ni Marco at Monica, at ang muling pagtatangka ni Marco na tapusin siya. Ang bawat salita ay puno ng takot, galit at pagkabigo. Habang nagsasalita si Ara, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na naibuhos niya ang lahat ng sakit na nararamdaman niya at may nakikinig sa kanya, may naniniwala sa kanya. Naiintindihan ko, Miss Ara, sabi ni Attorney Reyes pagkatapos ni Ara. Ang kalagayan ninyo ay napakadelikado, ngunit meron tayong laban. Hindi madali, dahil malakas ang kalaban ninyo. May pera at impluwensya si Marco. Huwag kang mag-alala sa pera at impluwensya, Attorney. Sabi ni Don Enrique, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang pera ko ay mas malaki, at ang impluwensya ko ay mas matindi. Sisiguraduhin kong babayaran ni Marco ang lahat ng ginawa niya. Naramdaman ni Ara ang lakas mula sa kanyang ama. Ang kanyang pagmamahal ay tila isang matibay na kalasag na nagpoprotekta sa kanya. Ngayon, may dahilan na siya upang lumaban. Ngayon, may pag-asa na siya. Lumabas si Attorney Reyes upang ayusin ang mga papeles, habang si Don Enrique ay nanatili sa tabi ni Ara. Kinuha ni Ara ang kanyang cellphone at tiningnan ang huling ultrasound ng kanyang sanggol. Ang maliit na imahe ng kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng hindi masukat na lakas.
Kailangan kong lumaban para sa iyo, anak. Isang bagong apoy ang nagliyab sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang dating Ara na tahimik at sumusunod. Ang sakit ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pagmamahal sa kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng tapang. Bumalik si Attorney Reyes. May seryosong mukha. Miss Ara, Don Enrique, mayroon tayong malaking hamon sa harap natin. Si Marco ay may hawak na matibay na ebidensya laban sa inyo. Ebidensyang nagsasabing kayo ang nanggulo at nagtangka sa sarili ninyong buhay. Nagulat si Ara. Ano? Sinasabi niya na kayo ay may mental instability, Miss Ara. Patuloy ni Attorney Reyes. Gagamitin niya ito upang baligtarin ang lahat ng ebidensya natin. Sisiguraduhin niyang kayo ang magmumukhang masama. Hindi! Sigaw ni Ara. Ang kanyang boses ay may halong galit. Kailangan po nating maging matalino, Miss Ara. Sabi ni Attorney Reyes, huwag po kayong mag-alala. Pero ang laban na ito, hindi ito magiging madali. Sadyang handa na si Marco para sa atin. Kumakalabog ang puso ni Attorney Reyes habang binubuksan ang mabigat na pinto ng courtroom. Ang amoy ng lumang papel at seryosong aircon ay tila nagpapabigat sa kanyang kalooban. Ito ang unang araw ng formal na pagdinig at alam niyang hindi ito magiging madali. Ang kalaban nilang si Marco, kasama ang kanyang team ng mga abogado, ay kilala sa kanilang pagiging tuso at walang awa. Sa gitna ng courtroom, nakaupo si Ara, payat at maputla, ngunit may matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Don Enrique, na ang presensya pa lang ay nagbibigay na ng bigat sa buong silid. Sa kabilang banda, nakaupo si Marco na may kaswal na postura, tila walang kasalanan. Sa gilid niya si Monica, na may ngiting nakakainis. Court is now in session, sabi ng bailiff. Ang boses ay umalingaw-ngaw. Your Honor, simula ng abogado ni Marco, si Attorney Corpus, ang aming kliyente, si Mr. Marco San Jose, ay narito upang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang mga paratang ng kanyang asawa, si Mrs. Ara San Jose, ay walang basihan at sa katunayan ay produkto lamang ng kanyang mental instability. Naramdaman ni Attorney Reyes ang galit na kumukulo sa loob niya. Ang kapal ng mukha ng mga ito, pero nanatili siyang kalmado. Alam na ito ay bahagi lang ng kanilang diskarte. Narito po ang aming ebidensya, Your Honor. Patuloy ni Attorney Corpus ipinakita ang isang folder. Batay po sa medical report mula sa St. Jude Hospital na inihanda ni Dr. Ramirez, si Mrs. Ara San Jose ay may matinding depression at anxiety. Mayroong mga insidente kung saan siya mismo ang nagtangka na saktan ng kanyang sarili at ang kanyang mga pinsala ay resulta ng mga insidenteng iyon. At ito po, Your Honor, ay ang kanyang personal diary. Ipinakita ni Attorney Corpus ang isang maliit na notebook. Nagulat si Ara. Ito ang kanyang diary, ang kanyang personal na pagdaramdam, ang kanyang mga takot na isinulat niya sa mga panahong pakiramdam niya ay mag-isa siya. Paano ito napunta sa kamay ni Marco? Naramdaman ni Ara ang unti-unting pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Ang lahat ng kanyang pribadong damdamin ay ginagamit laban sa kanya. Sa kanyang diary po, Your Honor, paliwanag ni Attorney Corpus, binasa ang ilang bahagi. Mababasa po natin ang kanyang matinding pagkalito, ang kanyang pakiramdam ng kawalan, at ang kanyang mga saloobin na nais niyang tapusin ang lahat. Ito po ang matibay na ebidensya na si Mrs. Ara San Jose ay hindi lamang nagpapantasya, kundi aktwal na nagsasagawa ng self-harm. Nanginginig sa galit si Ara. Gusto niyang sumigaw, na sabihing kasinungalingan ng lahat. Ngunit pinigilan siya ni Attorney Reyes sa isang mahinang haplos sa kanyang braso. Your Honor, ang aming kliyente ay biktima lamang ng isang mapanlinlang na asawa. Ang insidente sa ospital ay hindi isang aksidente. Ito ay isang pagtatangka sa pagpatay. Matatag na sabi ni Attorney Reyes,
tumayo upang harapin si Attorney Corpus. Ang medical report na inihanda ni Dr. Ramirez ay kaduda-duda. Mayroon kaming ebidensya ng financial irregularities sa pagitan ni Dr. Ramirez at Mr. Master Marco San Jose. Napakislot si Marco. Walang basihan ang paratang na yan, Your Honor. Sigaw ni Attorney Corpus. Isa itong pagtatangka upang sirain ang reputasyon ng isang respetadong doktor. Respetado? Tanong ni Attorney Reyes may ngiti. O nabibili? Nagkaroon ng bulungan sa loob ng courtroom. Ang aking kliyente, si Mrs. Ara San Jose, ay nasa ilalim ng matinding pressure at emotional distress dahil sa patuloy na pagpapahirap ng kanyang asawa. Patuloy ni Attorney Reyes. Ang mga nasa diary na yan ay mga pananaw lamang ng isang babaeng nagdurusa, hindi patunay ng kanyang mental illness. Your Honor, sabi ni Attorney Corpus, mayroon pa kaming isang testigo, si Miss Monica Suarez. Naglakad si Monica sa witness stand. May matamis na ngiti sa labi. Tila isang inosenteng anghel, ngunit para kay Ara, isa siyang demonyo. Miss Suarez, maaari niyo bang sabihin sa korte ang relasyon niyo kay Mr. Marco San Jose? Tanong ni Attorney Corpus. Kami po ay matalik na kaibigan, Your Honor. Sagot ni Monica, ang kanyang boses ay malambing. Naging suporta ko po siya sa mga panahong may pinagdadaanan ako. At paano po ang relasyon ninyo kay Mrs. Ara San Jose? Napakunot ang noo ni Monica, tila nag-iisip ng malalim. Hindi po kami masyadong nag-uusap. Mas gusto po niya ang lumayo sa akin. Naramdaman ni Ara ang matinding galit. Ang kasinungalingan ni Monica ay tila isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. At noong gabi po ng aksidente, may napansin po ba kayong kakaiba kay Mrs. Ara San Jose? Tanong ni Attorney Corpus. Opo, Your Honor. Sagot ni Monica, umiling. Nakita ko po siya sa hallway. Naglalakad ng balisa. Tila may malalim siyang iniisip. Narinig ko po siyang bumubulong sa sarili. Gusto ko nang matapos ang lahat. Kinabahan po ako. Nagulat si Ara. Ito na naman ang kanilang kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay pinaghandaan ni Marco. Anong nangyari pagkatapos po? Nang bumalik po ako sa kanyang silid, upang tanungin siya kung maayos lang siya, patuloy ni Monica. Nakita ko po siyang nakahiga na sa sahig at duguan. Agad po akong humingi ng tulong. Ang courtroom ay napuno ng bulungan. Nagtinginan ang mga tao kay Ara, na ngayon ay tila isang baliw na asawa na nagtangka sa kanyang sarili. Your Honor, iyan po ang aming testigo, sabi ni Attorney Corpus ngumiti. Malinaw po na ang aming kliyente ay biktima lamang ng maling paratang. Nakatayo si Attorney Reyes, ang kanyang mukha ay seryoso. Ito ang kanyang turn para mag-cross-examine. Miss Suarez, sabi niyo po ay matalik kayong kaibigan ni Mr. Marco San Jose. Ilang taon na po kayong magkakilala? Mga 5 taon na po, Attorney, sagot ni Monica. 5 taon, ulit ni Attorney Reyes. At sa 5 taon na yon, Siba Suarez, bakit po kayo madalas na mag-isa lang sa opisina ni Mr. Marco San Jose kahit hating gabi na? Nagulat si Monica. Wala pong kinalaman yan sa kaso, Attorney. May kinalaman po yan sa inyong relasyon, Miss Suarez. Matalim na sabi ni Attorney Reyes. At sa inyong motibo, hindi ba't kayo ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya ni Mrs. Ara San Jose? Objection, Your Honor. Irrelevant, sigaw ni Attorney Corpus. Sustained, sabi ng huwes. Stick to the facts, Attorney Reyes. Fine, Your Honor, sabi ni Attorney Reyes bumaling muli kay Monica. Miss Suarez, mayroon po ba kayong hawak na anumang dokumento o ebidensya na magpapatunay na si Mrs. Ara San Jose ay may matinding depresyon o anxiety bago ang insidente? Wala po, sagot ni Monica. May bahid ng pagkadismaya. At kung matalik po kayong kaibigan ni Mr. Marco San Jose, patuloy ni Attorney Reyes, mayroon po ba kayong kaalaman tungkol sa kanyang business dealings sa mga transaksyon niya sa ibang bansa? Nagulat si Monica na mutla.
Wala po akong alam sa business niya. Talaga po? Tanong ni Attorney Reyes tumingin kay Don Enrique na ngayon ay may ngiti sa kanyang labi. Huwag po kayong mag-alala, Miss Samomes Suarez. Ang katotohanan ay mahirap itago. Bumalik si Attorney Reyes sa kanyang upuan, ngunit ang tingin niya kay Monica ay puno ng babala. Alam niyang may tinatago pa si Monica at alam niyang malapit na silang makakuha ng isa pang butas sa kanilang depensa. Your Honor, hinihiling ko po ang 1 linggong pagpapaliban para sa karagdagang investigasyon, sabi ni Attorney Reyes. Mayroon po kaming impormasyon na maaaring magpabago sa takbo ng kasong ito. Pahintulutan, sabi ng huwes. Ang susunod na pagdinig ay sa susunod na Martes. Lumabas sina Ara at Don Enrique. Pakiramdam nila ay mabigat pa rin ang kanilang kalooban. Ang unang laban ay tila tabla. Ngunit para kay Ara, ang sakit ng mga kasinungalingan ay mas malalim pa sa anumang pinsala sa katawan. Dad, hindi ko kaya, bulong ni Ara, halos maiyak. Ang kapal ng mukha nila. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ni Don Enrique, hinawakan ang kanyang balikat. Ito pa lang ang simula. Marami pa tayong baraha. Pagdating sa kotse, nakita ni Attorney Reyes ang isang maliit na sobre na nakalagay sa windshield ng kanyang sasakyan. Walang pangalan. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay. Mag-ingat ka kay Monica, may alam pa siya. At may nakaraan siyang hindi mo alam. Nagulat si Attorney Reyes. Tiningnan niya ang papel at pagkatapos ay ang nagliliwanag na ospital kung saan nagtatago ang maraming sikreto. Kumakalabog ang puso ni Don Enrique, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa nag-aalab na galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Hawak niya ang liham na natanggap ni Attorney Reyes. Ang mga salita ay tila apoy na nagpapatindi sa kanyang pagdududa. Monica, nakaraan. Hindi mo alam. Sinasabi ko na nga ba? Bulong ni Don Enrique habang nakaupo sa kanyang malaking opisina. Ang mga ilaw ay bahagyang nakabukas. Hindi lang si Marco ang may tinatago. Ang babaeng yan, si Monica, may mas malalim pa siyang agenda. Pinatawag niya si Mang Tonyo, ang kanyang pinagkakatiwalaang investigador. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Monica Suarez, mula sa kanyang kapanganakan, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga nakaraang trabaho, ang kanyang mga relasyon, lahat. Walang pwedeng makaligtaan. Masusunod po, Don Enrique, matatag na sagot ni Mang Tonyo. Sa kabilang banda, sa isang marangyang condo unit na binili ni Marco para sa kanya, hindi mapakali si Monica. Ang mga sinabi ni Attorney Reyes sa korte tungkol sa business dealings ni Marco ay nagdulot ng malalim na pag-aalala sa kanya. Nagsisimula na siyang makaramdam ng banta. Napagkamalan mo yata ang sarili mo, Marco? Bulong ni Monica habang umiinom ng alak. Akala mo, kaya mong kontrolin ang lahat. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Marco, galit ang muka. Anong ginawa mo sa korte, Monica? Bakit ka namutla nang tanungin ka tungkol sa mga transaksyon ko? Wala akong sinabi, Marco. Depensa ni Monica. Tumayo. Wala akong alam sa mga pinaggagagawa mo sa negosyo mo. Ikaw lang ang may alam niyan. Huwag mo akong lokohin, Monica. Sigaw ni Marco. Nilapitan siya. Alam kong may alam ka. Huwag mong subukang traidorin ako, kundi pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka. Naramdaman ni Monica ang matinding takot sa boses at mga mata ni Marco. Ang lalaking mahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ay nagiging isang halimaw. Napagtanto niya na hindi siya ligtas kay Marco. Ano bang pinag-uusapan mo? Tanong ni Monica. Sinubukan niyang magkunwari. Ang mga offshore accounts ko, galit na sabi ni Marco. Ang mga kasunduan na ginawa ko para sa ating dalawa. Sinubukan mo bang i-leak ang impormasyon? Umiling si Monica. Hindi, wala akong kinalaman dyan.
Ngunit sa kanyang isip, nagsimula na siyang magplano. Kailangan niyang maging handa. Kung pababayaan siya ni Marco, kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Kung babagsak si Marco, hindi niya hahayaan na hilahin siya nito pababa. Lihim siyang nagtago ng isang maliit na USB drive sa kanyang pitaka. Ang USB na yon ay naglalaman ng mga kopya ng ilang mahahalagang dokumento na pinaghihinalaan niyang may kinalaman sa iligal na transaksyon ni Marco. Ginawa niya ito bilang insurance para sa kanyang sarili. Hindi pa niya alam kung kailan o kung paano niya ito gagamitin, ngunit alam niyang darating ang panahon. Samantala, sa isang lumang bahay sa Tondo, Manila, nahanap ni Mang Tonyo ang isang matandang babae na kilala si Monica Suarez noong bata pa ito. Si Monica ay bata pa lang yan, ambisyosa na, sabi ng matandang babae, umiling-iling. Nagtrabaho yan dati sa kumpanya ni Don Enrique. Bata pa lang, ambisyosa na, pero kinailangan daw niyang umalis dahil sa kasunduan. Anong kasunduan? Tanong ni Mang Tonyo. Dahil sa pagnanakaw, bulong ng matanda. Magnanakaw daw ng mga dokumento sa opisina ni Don Enrique, pero nilihim nila para daw hindi masira ang pangalan ng pamilya ng batang iyon. Agad na ipinaalam ni Mang Tonyo ang impormasyong ito kay Don Enrique. Napakuyom ang kamao ni Don Enrique nang marinig ang balita. Si Monica. Ang babaeng yun ay may nakaraan sa kanyang kompanya at isang magnanakaw. Ito pala ang dahilan ng kanyang puot, bulong ni Don Enrique. Hindi lang pera ang habol niya, mayroon siyang personal na galit. Tiningnan ni Don Enrique ang isang file na nakita ng kanyang mga investigador. Mga bank transfers, mga malalaking halaga na inilipat mula sa mga account ni Marco patungo sa mga offshore accounts at sa isang account na nakapangalan kay Monica Suarez. Hindi lang malaki ang halaga, kundi regular din ang paglilipat. Ha? Akala mo, Marco, hindi kita mabubuking, ngisi ni Don Enrique. Hindi lang sa aking anak ka nagkamali. Nagkamali ka rin sa pagtatago ng iyong mga sikreto. Isang kumatok sa pinto. Don Enrique, may tumawag po mula sa St. Jude Hospital. May ginagawa daw pong emergency si Dr. Ramirez. Kinabahan si Don Enrique. Anong emergency? Anong nangyayari? Hindi po nila sinabi, sir. Pero tila may nagtatangka pong umalis ng bansa. Napabangon si Don Enrique. Tumayo siya. Ang kanyang tingin ay matalim. Sinasabi ko na nga ba, nagtatangka silang tumakas. Hindi ko hahayaan. Agad niyang tinawagan si Attorney Reyes. Attorney, kailangan nating kumilos ngayon. Si Marco, nagtatangka siyang tumakas. At si Dr. Ramirez, may connection siya sa pagtakas na ito. Nanatiling tahimik si Ara sa loob ng kanyang silid sa ospital. Ang mga bintana ay nagpapakita ng isang madilim na gabi na tila sumasalamin sa kadiliman sa loob ng kanyang puso. Katatapos lamang ng kanyang ultrasound, ang kanyang sanggol ay lumalaki, matatag, at ang bawat tibok ng maliit na puso nito ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Ngunit alam niyang hindi magtatagal ang kapayapaang yon. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, kasama ang kanyang abogado, si Attorney Corpus. Sa likod nila, sumusunod din si Monica, na may bahagyang nangiti sa labi. Gusto ka naming kausapin, Ara, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay tila honey, ngunit alam ni Ara na puno ito ng lason. Mayroon akong iniaalok na kasunduan para sa'yo. Umupo si Marco sa upuan sa harap ni Ara, habang si Attorney Corpus ay nakatayo sa gilid, may dalang folder. Si Monica ay nanatili sa likod, nakatingin kay Ara na may pagmamataas. Anong kasunduan? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay malamig. Ay, hindi na siya ang dating Ara na madaling takutin. Isang kasunduan para sa ating dalawa, sabi ni Marco, at para sa ating magiging anak. Kung pipirmahan mo ito, Ara, bibigyan kita ng isang malaking halaga. Sapat na para mabuhay ka
nang marangya kahit saan mo gustuhin. At, syempre, sa ilalim ng kasunduan na ito, ikaw ay pipirma ng divorce papers at tatanggalin mo ang lahat ng mga kaso laban sa akin. At higit sa lahat, isusuko mo ang karapatan mo sa ating anak. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ano? Hindi! Hinding-hindi ko gagawin yan. Huwag kang magpadalos-dalos, Ara, sabi ni Marco. Ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng isang banta. Makinig ka. Kung hindi mo pipirmahan ito, ipagpapatuloy ko ang laban sa korte. Alam mo kung gaano ko kabilis bilhin ang mga testigo. At alam mo rin na ang iyong ama, may mga kaaway din siya. Naramdaman ni Ara ang matinding takot. Hindi siya natatakot para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak at sa kanyang ama. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag mong kalimutan, Ara, na ang iyong ama ay isang makapangyarihang tao. Sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At ang mga makapangyarihang tao ay may maraming kaaway. Hindi magiging mahirap para sa akin na guluhin ang kanyang negosyo o kaya sirain ang kanyang reputasyon. Kung ayaw mong makita ang iyong ama na mawalan ng lahat, kung ayaw mong masira ang kanyang pangalan, mas mabuting pumirma ka na lang. Nanginginig si Ara. Ang pagbabanta ni Marco ay nakakatakot dahil alam niyang may kakayahan itong gawin ang lahat ng sinasabi nito. Ngunit ang isuko ang kanyang anak, hindi niya kayang gawin iyon. Hindi ko gagawin yan, matatag na sabi ni Ara, kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi ko ipagpapalit ang anak ko sa anumang halaga at hindi ko hahayaan na saktan mo ang aking ama. Talaga ba? Ngisi ni Marco. Well, tingnan natin kung gaano katagal mo kayang panindigan yan. Gusto mo bang masira ang buhay ng ama mo dahil sa pagiging matigas ng ulo mo? Gusto mo bang makita ang iyong anak na lumaki na walang pamilya, walang pangalan, dahil sa kagustuhan mong maging martir? Tama na, Marco, sigaw ni Ara. Ngunit nagpatuloy si Marco. Pumirma ka na, Ara, para sa kapakanan ng lahat, para hindi na magdusa ang iyong ama, at para sa isang payapang hinaharap para sa iyo at sa iyong anak. Hindi makahinga si Ara. Ang mga salita ni Marco ay tila mga sundalo na umaatake sa kanyang puso. Bigyan natin siya ng oras para mag-isip, Mr. San Jose. Sabi ni Attorney Corpus, tila may malasakit. Marahil ay masyado siyang nagulat. Sige, sabi ni Marco, tumayo. Bigyan natin siya ng isang araw. Pero tandaan mo, Ara, ang oras ay nauubos. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalaki ang magiging problema ng ama mo. Lumabas sina Marco, Monica at Attorney Corpus. Iniwan si Ara na mag-isa sa dilim at katahimikan. Naramdaman niya ang matinding pagod at sakit. Ang kanyang utak ay tumatakbo. Hinahanap ang anumang solusyon. Ano ang gagawin ko? Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Attorney Reyes. Attorney, kailangan ko ng tulong. Si Marco, nagbabanta siya. Ikinuwento niya ang lahat ng sinabi ni Marco. Kalmado lang, Miss Ara, sabi ni Attorney Reyes. Ang boses ay matatag. Naiintindihan ko ang kalagayan ninyo, pero huwag po kayong bibigay sa kanyang mga pananakot. Si Don Enrique ay handa sa anumang mangyari. Pero, paano kung saktan niya si Dad? Paano kung sirain niya ang lahat ng pinaghirapan ni Dad? Tanong ni Ara, puno ng pag-aalala. Hindi niya magagawa yan, Miss Ara. Sabi ni Attorney Reyes, mayroon tayong proteksyon at mayroon tayong laban. Huwag po kayong matakot. Hindi nagtagal. Dumating si Don Enrique. Narinig niya ang lahat mula kay Attorney Reyes. Puno ng galit ang kanyang mukha. Hindi ko hahayaan yan, matatag na sabi ni Don Enrique. Hindi ko hahayaan na gamitin niya ang pangalan ko para takutin ka. Anak, huwag kang pumirma sa kahit anong papeles. Ako na ang bahala kay Marco. Naramdaman ni Ara ang lakas sa boses ng kanyang ama.
Ngunit sa likod ng lakas na yon, nararamdaman niya ang pag-aalala. Hindi niya gustong magdusa ang kanyang ama dahil sa kanya. Paano kung ito ang tanging paraan para protektahan sila? Isang text message ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay simpleng-simple, ngunit nagbigay ng kaba sa kanya. Monica, hawak niya ang sikreto ni Marco. At ang sikreto niya ay magagamit mo. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Si Monica, may sikreto siya na konektado kay Marco? Ito ba ang susi para talunin si Marco? Hindi mapakali ni Monica. Ang mga salita ni Marco, ang kanyang pagbabanta, ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang kanyang payapang hinaharap na ipinangako ni Marco ay tila nagiging isang bangungot. Naramdaman niya ang pagkataranta. Kung babagsak si Marco, kasama siyang mahihila nito pababa. Hindi ko hahayaan yan, bulong ni Monica habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang condo unit. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay tila sumasalamin sa komplikadong laro na nilalaro nila. Naalala niya ang text message na kanyang ipinadala kay Ara. Isang maliit na hakbang, isang maliit na paraan upang makakuha ng leverage. Alam niyang hindi bobo si Ara. Alam niyang naiintindihan ni Ara ang ibig niyang sabihin. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nagdalawang isip siya kung sasagutin. Nang makita niya ang oras, nagdesisyon siyang sagutin. Hello? Si Ara ito, sabi ng boses sa kabilang linya. Mahina. Nakuha ko ang mensahe mo. Napangiti si Monica. Isang ngiti na puno ng panlilinlang. Ara, anong mensahe ang sinasabi mo? Huwag ka nang magkunwari, Monica. Matatag na sabi ni Ara. Alam kong may alam ka. At alam ko na banta ka kay Marco. Bahagyang nagulat si Monica. Ang dating mahina at madaling takutin na si Ara ay tila nagbago. Anong gusto mong mangyari? Tanong ni Monica. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Gusto kong malaman ang katotohanan, sagot ni Ara. Lahat ng ginawa ni Marco at ang mga sikreto niya. Kung tutulungan mo ako, sisiguraduhin kong hindi ka makukulong kasama niya. Napakislot si Monica. Ito ang kanyang pagkakataon. Isang pagkakataon upang makalabas sa gulo ng walang problema. Ngunit maaari ba siyang magtiwala kay Ara? Bakit ko naman gagawin yan? Tanong ni Monica. Sinubukan niyang magkunwari na hindi interesado. Dahil alam kong natatakot ka kay Marco, matatag na sabi ni Ara. Alam kong ayaw mong mahila pababa kasama niya. Alam kong pinoprotektahan mo ang sarili mo. At alam kong meron kang mga ebidensya. Napangiti si Monica. Tama si Ara. Hawak niya ang mga ebidensya. Paano kung magkamali ako? Tanong ni Monica. Paano kung lokohin mo ako? Hindi ko gagawin yan, sagot ni Ara. Gusto ko lang ang hustisya para sa akin at sa anak ko. At kung makakatulong ka, sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng sariling kalayaan. Nag-isip ng malalim si Monica. Ito na ang huling hantungan. Ang labanan na ito ay para sa kanyang kalayaan. Okay, sabi ni Monica. Magkita tayo. Isang lugar na walang makakakita sa atin. At dalhin mo ang abogado mo. Bukas ng hating gabi, sagot ni Ara. Sa lumang warehouse sa Daungan. Mag-isa ka lang. Ibinaba ni Ara ang telepono. Ngayon, kailangan niyang sabihin kay Attorney Reyes at sa kanyang ama ang lahat. Kinabukasan ng hating gabi, sa loob ng lumang warehouse, naghihintay si Ara at Attorney Reyes. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay pumapasok sa mga siwang ng warehouse, nagdadala ng amoy ng asin at kalumaan. Sa wakas, dumating si Monica. Nakasuot siya ng isang jacket at sombrero. Sinubukan niyang itago ang kanyang mukha. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang panganib. Nasaan si Don Enrique? Tanong ni Monica. Ang kanyang boses ay nag-aalala. Wala siya dito.
Sagot ni Ara. Ako at si attorney lang. May dala ka ba? Tanong ni Attorney Reyes. Ang kanyang boses ay matatag. Inilabas ni Monica ang kanyang USB drive. Narito ang lahat. Ang mga bank transfers ni Marco, ang mga email niya sa kanyang mga kasosyo sa iba't ibang bansa, ang mga transaksyon sa mga offshore accounts, lahat ng ebidensya ng kanyang ilegal na gawain. Ibinigay niya ang USB kay Attorney Reyes. Inilabas ni Attorney Reyes ang kanyang laptop at agad na sinuri ang nilalaman ng USB. Unti-unting napuno ng pagkabigla at galit ang kanyang mukha. Hindi lang yan, sabi ni Monica. Mayroon din akong mga recording ng mga usapan namin ni Marco, kung paano niya plinano ang aksidente ni Ara, kung paano niya sinubukang saktan siya, at kung paano niya kami binantaan. Inilabas ni Monica ang kanyang cellphone at pinatugtog ang ilang recordings. Ang boses ni Marco, puno ng kasamaan, ay umalingaw-ngaw sa buong warehouse. Ang boses ni Monica na may bahid ng takot at ang boses ni Ara na umiiyak sa sakit. Napaiyak si Ara. Nakikinig sa mga recording. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, meron siyang ebidensya. Iyan ang lahat, sabi ni Monica. Tulungan mo ako, Ara. Hindi ko gustong mapahamak. Salamat, Monica, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Hindi kita bibiguin. Sisiguraduhin kong makukuha mo ang kalayaan mo. Habang papalabas si Monica sa warehouse, narinig niya ang kanyang cellphone na nagri-ring. Si Marco. Nag-aalangan siyang sagutin. Nasaan ka, Monica? Galit na sigaw ni Marco. Bakit ka umaalis nang hindi nagpapaalam? Wala kang pakialam, matatag na sabi ni Monica. Huwag mo akong balikan, Monica, sigaw ni Marco. Alam kong may ginagawa kang kalokohan at kapag nalaman ko, pagsisisihan mo. Ibinaba ni Monica ang telepono. Alam niyang ginawa niya ang tamang desisyon. Ngayon, kailangan niya lang maghintay. Ngunit nang palayo na siya sa warehouse, may isang itim na van ang biglang humarang sa kanyang daan. Bumaba ang dalawang matipunong lalaki. Ang kanilang mga mukha ay balot ng maskara. Nagulat si Monica. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Kahit na may hawak na silang matitibay na ebidensya mula kay Monica, tila pinagtatawanan pa rin sila ng tikapalaran. Muling nagtipo ng korte. Inihain ni Attorney Reyes ang mga bagong ebidensya, ang USB drive, ang mga audio recording, at ang mga dokumento na nagpapakita ng ilegal na transaksyon ni Marco. Your Honor, matatag na sabi ni Attorney Reyes, ang mga ebidensyang ito ay nagpapatunay na si Mr. Marco San Jose ay hindi lamang nagtatangka sa buhay ng kanyang asawa, kundi sangkot din sa mga ilegal na gawain. Mayroon din po kaming patunay na sinubukan niyang impluwensyahan ang mga medical staff sa St. Jude Hospital. Ngunit hindi nagpatalo si Attorney Corpus. Objection, Your Honor. Ang lahat ng ebidensyang ito ay nakuha mula sa isang unreliable source. Si Ms. Monica Suarez, Your Honor, ay isang taksil at sinungaling. Mayroon po kaming patunay na siya mismo ang nagtangka na magnakaw ng pondo mula sa kumpanya ni Mr. Marcos San Jose. Ang lahat ng ebidensyang ito ay kanyang ginawa upang sirain ang reputasyon ng aming kliyente at upang siya mismo ang makatakas sa kanyang mga kasalanan. Nagulat si Ara. Ginagamit ni Marco ang pagtatangka ni Monica na magnakaw laban sa kanya. Ipinakita ni Attorney Corpus ang mga dokumento na nagpapakita na si Monica ay may kasaysayan ng pagnanakaw at panloloko. Ang lahat ng pag-asa ni Ara ay tila naglaho. Your Honor, patuloy ni Attorney Corpus, si Ms. Suarez ay pinaghihinalaan din po nakasabwat sa isang extortion attempt laban kay Mr. Marcos San Jose. Ang lahat ng ebidensyang ito ay bahagi ng kanyang plano para makakuha ng pera mula sa aming kliyente. Hindi makapaniwala si Ara. Lahat ng ito ay pinaghandaan ni Marco.
Baliktarin ang katotohanan. Gawing biktima ang salarin. At higit sa lahat, Your Honor, sabi ni Attorney Corpus, si Miss Monica Suarez ay nawawala. Hindi po siya makontak at may mga ulat na siya ay tumakas sa bansa upang iwasan ang mga kasong isinampal laban sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Nawawala si Monica? Ang lahat ng pag-asa niya ay tila naglaho. Hindi! Sigaw ni Ara. Tumayo. Nasaan si Monica? Kinausap ko siya. Nagbigay siya ng ebidensya. Hindi siya tumakas. Miss Ara, please calm down, sabi ng huwes. Your Honor, ang aking kliyente ay labis na apektado, sabi ni Attorney Reyes. Ang lahat ng ito ay panlilin lang ni Mr. San Jose. Walang ebidensya na nagpapatunay niyan, Attorney Reyes, sabi ng huwes. Ang mga ebidensya na inihain ninyo ay kaduda-duda dahil sa pinagmulan nito. Sa ngayon, ang korte ay may seryosong pagdududa sa kredibilidad ng inyong testigo. Naramdaman ni Ara ang matinding sakit sa kanyang tiyan, ang stress, ang galit, ang takot. Lahat ay tila bumalik. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga. Miss Ara, are you all right? Tanong ni Attorney Reyes nag-aalala. Ngunit huli na ang lahat. Nagsimulang manghina ang kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay lumabo. Ang huling nakita niya ay ang nangngiti ni Marco na tila nagtatagumpay. Ang anak ko. At pagkatapos, nagdilim ang lahat. Nagising si Ara sa isang puting silid ng ospital. Ang amoy ng gamot ay lalong nagpapabigat sa kanyang kalooban. Sa tabi niya, si Don Enrique, na ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Anak, anong nangyari? Tanong ni Don Enrique. Ang anak ko. Ligtas po ba ang anak ko? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay mahina. Umiling si Don Enrique. Delikado ang kalagayan mo, anak, at ang bata. Kailangan mo ng matinding pahinga. Ang stress ay hindi maganda sa inyong dalawa. Napaiyak si Ara. Talaga po ba, Dad? Nawawala na ba talaga ang lahat ng pag-asa? Hindi, anak, sabi ni Don Enrique, hinawakan ng kanyang kamay. Hindi tayo susuko, pero mukhang kailangan nating humanap ng bagong paraan. Tila mas matalino si Marco kaysa sa inakala natin. Ang mga salita ng kanyang ama ay nagpabigat sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas, wala na siyang pag-asa, na wala si Monica. Ang mga ebidensya ay hindi tinanggap ng korte. Ang kanyang anak ay nasa panganib. At si Marco, nagtatagumpay siya. Ito na ba ang katapusan? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse. Ang kanyang mukha ay seryoso. Miss Ara, may bisita po kayo, sabi ng nurse. Isang matandang yaya po. Nagulat si Ara. Matandang yaya? Wala siyang maalala na yaya niya na matanda na. Pumasok ang isang matandang babae. May edad na. Ang kanyang mukha ay puno ng wrinkles, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon. Magandang gabi, Miss Ara, sabi ng matandang babae. Ang kanyang boses ay mahina. Ako po si Yaya Elena. Hindi niyo po siguro ako kilala, pero kilala ko po kayo. Tiningnan ni Yaya Elena si Don Enrique at pagkatapos ay bumaling muli kay Ara. Miss Ara, bulong ni Yaya Elena, lumapit sa kanya. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi nila. Nandoon po ako nung gabing iyon. Nakita ko po ang lahat. Nakita ko po ang ginawa ni Marcos sa inyo. Napaiyak si Ara. Talaga po? Tumango si Yaya Elena. Opo, at handa po akong magsalita. Handa po akong tumestigo. Nilihim ko po ang lahat ng matagal na panahon dahil sa takot, pero hindi ko na po kaya. Hindi ko na po kayang makita kayong nagdurusa at lalong hindi ko po kayang makita ang isang inosenteng bata na mapahamak. Kinabahan si Ara. Isang saksi, isang tunay na saksi. Ngunit bakit ngayon lang siya lumabas? Tiningnan ni Yaya Elena si Don Enrique. Pinilit po ako ni Marco na magsinungaling. Binantaan po niya ang aking pamilya.
Pero ngayon, hindi ko na po kaya. Huwag po kayong mag-alala, Yaya Elena. Sabi ni Don Enrique, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Poprotektahan niyo namin kayo. Sisiguraduhin naming ligtas kayo at ang inyong pamilya. Napatingin si Ara kay Yaya Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito ba ang pepmau na sinabi ni Atty. Reyes? Ito ba ang pagkakataon nilang makamit ang hustisya? Kailangan po nating kumilos ngayon, sabi ni Yaya Elena. Delikado po ang bawat oras. Nabalitaan ko po na nagtatangka si Mr. Marco na umalis ng bansa. Narinig ni Atty. Reyes ang balita tungkol kay Yaya Elena mula kay Don Enrique. Isang matinding kaba ang naramdaman niya sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay isang malakas na pag-asa. Ito na. Ito ang pagkakataon nilang baliktarin ang lahat. Sigurado po ba kayo, Don Enrique? Tanong ni Atty. Reyes, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkasabik. Talaga po bang handang tumestigo si Yaya Elena? Oo, attorney. Matatag na sabi ni Don Enrique. Nakausap ko na siya. Takot siya, pero handa siyang lumabas para sa katotohanan. Kailangan po nating kumilos ng mabilis, sabi ni Atty. Reyes, nag-iisip ng mabilis. Kung malalaman ni Marco na may testigo tayo, gagawin niya ang lahat para patahimikin siya. Agad na pinuntahan ni na Atty. Reyes at Don Enrique si Yaya Elena sa kanyang bahay. Ang matandang Yaya ay nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at takot. Yaya Elena, salamat po sa inyong tapang, sabi ni Atty. Reyes, umupo sa harap niya. Alam po naming delikado ang ginagawa ninyo, pero ang inyong testimonya ay makapagpapabago sa lahat. Alam ko po, attorney, sabi ni Yaya Elena. Kaya po ako nandito. Hindi ko na po kayang tingnan ang ginagawa ni Marco at ang kalagayan ni Miss Ara, lalo na po ang bata. Nagsimulang magsalita si Yaya Elena. Ikinuwento niya ang gabi ng aksidente, ang paraan ng pagpapahirap ni Marco kay Ara, ang pagtatangka ni Marco na tapusin ang buhay ni Ara at ng kanyang sanggol. Ikinuwento niya kung paano siya binantaan ni Marco, kung paano siya binigyan ng pera para magsinungaling, at kung paano siya pinilit na baguhin ang medical records ni Ara. Ang bawat salita ni Yaya Elena ay tila isang balang tumatama sa dibdib ni Atty. Reyes. Ito ang matibay na ebidensya na kanilang hinahanap. Isang first-hand account mula sa isang hindi inaasahang testigo. Yaya Elena, mayroon po ba kayong iba pang ebidensya? Tanong ni Atty. Reyes. Tulad ng mga dokumento o mga recording, umiling si Yaya Elena. Wala po, attorney. Ang tanging hawak ko po ay ang aking mga mata at ang aking konsensya. Sapat na po iyan, Yaya Elena, sabi ni Atty. Reyes. Pero kailangan po nating siguraduhin ang inyong kaligtasan. Handa po kami na magbigay ng proteksyon sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat po, attorney, sabi ni Yaya Elena. Handa po akong tumestigo para sa katotohanan, para kay Miss Ara. Kinabukasan, habang abala si Atty. Reyes sa pag-aayos ng mga papeles para sa susunod na pagdinig, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang investigador. Attorney, may nangyari po kay Monica Suarez, sabi ng investigador. Natagpuan po siyang wala ng buhay sa isang abandonadong warehouse. Nagulat si Atty. Reyes. Ano? Patay si Monica? Opo, attorney. Ayon po sa mga paunang investigasyon, mukhang may kinalaman po si Marco San Jose sa kanyang pagkamatay. Mayroon po kaming mga nakitang ebidensya sa crime scene na nag-uugnay sa kanya. Naramdaman ni Atty. Reyes ang matinding galit at lungkot. Hindi niya naprotektahan si Monica, ngunit kasabay nito, isang bagong pag-asa ang sumibol. Ito ang magiging dahilan para tuluyan ng bumagsak si Marco. Agad na tinawagan ni Atty. Reyes si Don Enrique. Ipinagbigay alam niya ang nangyari kay Monica. Kung ganoon, attorney, doblehin natin ang proteksyon kay Yaya Elena. Matatag na sabi ni Don Enrique. Hindi natin hahayaan na maulit ang nangyari kay Monica.
Nagsimulang maghanda si Attorney Reyes para sa pinakahuling laban sa korte. Ngayon, meron na silang hindi lang isang testigo, kundi 2 testigo. Si Yaya Elena, na handang magsalita, at si Monica, na ang pagkamatay ay magsisilbing matibay na ebidensya laban kay Marco. Sa gabi bago ang pagdinig, habang nakaupo si Marco sa kanyang opisina, nag-iisip ng malalim. Nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Mr. San Jose, sabi ng boses sa kabilang linya, mayroon kaming balita para sa inyo. Si Yaya Elena, handa siyang tumestigo laban sa inyo. At alam niya ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Yaya Elena? Ang matandang yaya na binigyan niya ng pera para manahimik? Impossible! Sigaw ni Marco. Nasaan siya? Patahimikin niyo siya. Ngayon! Hindi na pumadali yan, mi Mr. San Jose, sabi ng boses. Mayroon siyang proteksyon. At alam na rin ng mga pulis ang nangyari kay Monica Suarez. Malapit na silang dumating para sa inyo. Naramdaman ni Marco ang matinding kaba. Ang kanyang mundo ay tila guguho. Si Monica, si Yaya Elena, ang lahat ng kanyang mga plano, ang lahat ng kanyang mga sikreto, lahat ay tila lumalabas sa dilim. Hindi! Sigaw ni Marco. Hindi ako makukulong. Hindi ako hahayaan. Agad niyang tinawagan ang kanyang mga tauhan. Maghanda kayo. Ngayon na. Kailangan nating umalis ng bansa. Ngayon na. Sa labas ng courthouse, bago magsimula ang pagdinig, nagkukumpulan ang mga media. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Monica Suarez ay mabilis na kumalat at ang hinala kay Marco San Jose ay lalong lumakas. Puno ng tensyon ang himpapawid. Nasa loob na ng courtroom sina Ara, Don Enrique at Attorney Reyes. Si Ara, na ngayon ay mas matatag na, ay nakatingin sa pintuan, hinihintay ang pagdating ni Yaya Elena. Alam niyang ito na ang huling laban, ang laban para sa hustisya. Your Honor, handa na po ang prosecution. Matatag na sabi ni Attorney Reyes. Mayroon po kaming bagong testigo na handang magbigay ng pahayag. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng courtroom. Sino ang testigo? Tanong ng huwes. Si Miss Elena Ramos, Your Honor. Sagot ni Attorney Reyes. Isang yaya na nakasaksi sa lahat ng pangyayari noong gabing na aksidente, si Mrs. Ara San Jose. Napakislot si Marco. Namutla ang kanyang mukha. Nilingon niya ang kanyang abogado, si Attorney Corpus, na ngayon ay mukhang balisa. Objection, Your Honor! Sigaw ni Attorney Corpus. Ang testigo na ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Maaring binayaran lamang siya ng prosecution upang magsinungaling. Ang kredibilidad ng testigo ay susuriin sa witness stand, Attorney Corpus. Sabi ng huwes, papasukin ang testigo. Dahan-dahang pumasok si Yaya Elena kasama ang 2 security personnel. Ang kanyang mga mata ay matapang, puno ng determinasyon. Naglakad siya patungo sa witness stand. Tinitigan si Marco. Nanginginig si Marco. Miss Ramos, maaari niyo po bang sabihin sa korte ang inyong pangalan at edad? Tanong ni Attorney Reyes. Elena Ramos po, Your Honor. 75 taong gulang. Sagot ni Yaya Elena. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Miss Ramos, mayroon po ba kayong koneksyon kay Mr. Marco San Jose? Opo, Attorney. Ako po ang yaya ni Miss Ara noong bata pa siya. At ako po ang nag-alaga sa kanya noong gabing na aksidente siya. Nagsimulang ikwento ni Yaya Elena ang lahat. Ang bawat detalye. Ang paraan ng pagpapahirap ni Marco kay Ara. Ang pagtatangka ni Marco na tapusin ang buhay ni Ara at ng kanyang sanggol. Ang pagbabanta ni Marco sa kanya. Ang pagbabago sa medical records. Lahat. Ang courtroom ay napuno ng katahimikan. Ang lahat ng mata ay nakatingin kay Yaya Elena. Nakikinig sa bawat salita niya. Si Ara ay umiiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaluwagan.
Nagsimulang magsalita si Marco. Nagsisinungaling siya. Binayaran niyo lang siya. Order in the court. Sigaw ng huwes. Mr. San Jose, isa pang pagsigaw at ikaw ay mapaparusahan. Yaya Elena, sabi ni Attorney Reyes, bakit po ngayon lang kayo nagsalita? Bakit po kayo naglihim ng matagal na panahon? Dahil po sa takot, attorney, sagot ni Yaya Elena. Umiiyak. Binantaan po ako ni Marco. Kung magsalita daw po ako, sasaktan niya ang aking pamilya. Pero hindi ko na po kayang itago ang katotohanan, lalo na po nang malaman kong namatay si Monica. Natakot po ako na baka ako na ang susunod. Nagulantang ang courtroom. Ang pagkamatay ni Monica ay ngayon ay konektado na kay Marco. Your Honor, iyan po ang aming testigo, sabi ni Attorney Reyes. At meron pa po kaming isang ebidensya, ang DNA test result ng dugo na natagpuan sa crime scene kung saan natagpuan si Miss Monica Suarez at ang resulta po ay tugma sa DNA ni Mr. Marco San Jose. Nanghina ang tuhod ni Marco. Napaupo siya sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay namumutla. Hindi. Imposible. Bulong ni Marco. Your Honor, matatag na sabi ni Attorney Reyes, ang lahat ng ebidensya ay nagpapatunay na si Mr. Marco San Jose ay may sala. Siya ang mastermind sa pagtatangka sa buhay ni Mrs. Sara San Jose. At siya rin ang may kinalaman sa pagkamatay ni Miss Monica Suarez. Hinihiling ko po ang pinakamataas na parusa para sa kanya. Tiningnan ng huwes si Marco at pagkatapos ay tiningnan si Ara. Mr. Marco San Jose, sa bisa ng mga ebidensya na inihain sa korte at sa testimonya ng mga testigo, ikaw ay napatunayang may sala sa mga kasong. Bago pa matapos ang huwes sa kanyang pahayag, biglang tumayo si Marco, puno ng galit at desperasyon. Hindi! Hindi ako makukulong! Sigaw ni Marco. At sa isang iglap, kinuha niya ang baril mula sa kanyang abogado. Nagulantang ang courtroom. Nagsimulang sumigaw ang mga tao. Marco, huwag! Sigaw ni Ara. Ngunit huli na ang lahat. Itinutok ni Marco ang baril kay Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Kung hindi ka sa akin, Ara, walang sino man ang magkakaroon sa'yo. Sigaw ni Marco. Ngunit bago pa niya maputok ang baril, agad na kumilos si Don Enrique. Sa bilis na hindi inaasahan sinunggaban niya si Marco. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ng dalawang lalaki. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Natigilan ang lahat. Nakita ni Ara na bumagsak si Marco sa sahig, hawak ang kanyang balikat na duguan. Si Don Enrique, na ngayon ay hawak ang baril, ay nakatayo sa harap ni Ara. Pinoprotektahan siya. Wala kang karapatang saktan ng anak ko. Matatag na sabi ni Don Enrique. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Agad na dinakip ng mga pulis si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nilagyan ng posas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Hindi! Hindi ako susuko. Hindi ako makukulong. Sigaw ni Marco. Habang hinihila siya palabas, tiningnan ni Ra ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagpapasalamat. Si Don Enrique, na dating malamig at malayo, ay ngayon ay naging kanyang tagapagtanggol. Okay ka lang ba, anak? Tanong ni Don Enrique, hinawakan ang kanyang kamay. Tumango si Ra umiiyak. Opo, Dad. Salamat po. Sa wakas, ang hustisya ay natamo. Ilang buwan na ang lumipas. Ang amoy ng ospital ay napalitan ng sariwang hangin at ang huni ng ibon sa labas ng bintana. Ang mga bangungot ay unti-unting naglaho, napalitan ng mga pangarap na puno ng pag-asa. Si Ara, ngayon ay ganap ng gumaling, ay nakaupo sa isang silya, hawak ang kanyang sanggol. Mama! Bulong ni Ara, habang hinahaplos ang malambot na buhok ng kanyang anak. Salamat. At dumating ka sa buhay ko. Ang kanyang anak, isang malusog at masiglang sanggol na lalaki, ay nagbigay sa kanya ng hindi masukat na kaligayahan. Siya ang patunay na ang kabutihan ay nagtatagumpay sa huli. Siya ang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay.
Ang paglilitis kay Marco ay natapos na. Siya ay hinatulang guilty sa lahat ng kaso, kabilang ang pagtatangka sa pagpatay kay Ara at ang pagkamatay ni Monica. Nakakulong siya ngayon at ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska upang bayaran ang mga pinsala. Si Attorney Corpus, ang kanyang abogado, ay nawalan ng lisensya. Si Monica, sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, ay nabigyan ng hustisya. Ang kanyang pagkamatay ay hindi naging walang kabuluhan. Ang relasyon ni Ara at Don Enrique ay lalong lumalim. Ang dating malamig na pagitan sa kanila ay napalitan ng mainit na pagmamahal at pag-unawa. Si Don Enrique, na dati ay abala sa kanyang negosyo, ay ngayon ay mas madalas nang bumisita kay Ara at sa kanyang apo. "Kumusta na ang apo ko?" sabi ni Don Enrique. Pumasok sa silid, may dalang buke ng bulaklak. Ang kanyang muka ay puno ng ngiti. "Ayos lang po siya, Dad," sabi ni Ara. Ngumiti. Malakas po siya. Kinuha ni Don Enrique ang kanyang apo. Hinaplos ang pisngi nito. "Mukhang kamukha mo siya, Ara. Malakas at matatag." Naramdaman ni Ara ang matinding pagmamahal mula sa kanyang ama. Ang kanilang mga puso ay nagkaisa na ngayon. "Salamat po, Dad," sabi ni Ara. "Salamat po sa lahat. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po ito kakayanin." "Anak, trabaho ko yan," sagot ni Don Enrique. Tiningnan siya ng may pagmamahal. Trabaho ng isang ama na protektahan ang kanyang anak at ang aking apo. Isang kumatok sa pinto. Si Attorney Reyes. "Magandang araw po, Miss Ara." "Don Enrique," sabi ni Attorney Reyes, may dala ring bulaklak. "Binabati ko po kayo. At syempre, ang munting anghel na ito." "Salamat, Attorney," sabi ni Ara. "Malaki ang utang na loob namin sa iyo." "Wala po yun, Miss Ara," sagot ni Attorney Reyes. "Naging personal ko na rin po ang kaso ninyo at masaya po ako na nakita ko kayong lumaban at nagtagumpay." Nag-usap sila ng matagal, nagkwentuhan tungkol sa mga pinagdaanan nila. Naging isang matalik na kaibigan at kasama si Attorney Reyes sa kanila. "Miss Ara, Don Enrique," sabi ni Attorney Reyes, "Sis, mayroon po akong balita. Mayroon pong isang foundation na gustong tulungan ang mga biktima ng domestic violence. Gusto po nilang magbigay ng suporta sa inyo at gusto rin po nilang maging bahagi kayo ng kanilang advokasya." Nagulat si Ara. "Talaga po?" "Opo," sabi ni Attorney Reyes. "Ang inyong kwento ay inspirasyon. Maraming kababaihan ang naniniwala na ang inyong paglaban ay nagbigay sa kanila ng pag-asa." Naramdaman ni Ara ang isang bagong layunin, hindi lang para sa kanyang sarili at sa kanyang anak, kundi para sa iba pang kababaihan na nakaranas ng katulad na sitwasyon. "Gusto ko po yan," matatag na sabi ni Ara. "Gusto ko pong tumulong. Gusto ko pong maging boses ng mga kababaihan na natatakot magsalita." Sa loob ng kanyang selda, nakaupo si Marco. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang dating mapagmataas na negosyante ay ngayon ay isang bilanggo na ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan ay nawala. Ang kanyang mga pangarap ay naging abo. Ang araw ay sumisikat na, nagbibigay ng bagong liwanag sa mundo. Si Ara, hawak ang kanyang anak, ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang kanyang nakaraan ay masakit, ngunit ang kanyang hinaharap ay maliwanag. Naramdaman niya ang isang bahagyang haplos sa kanyang balikat. Si Attorney Reyes. Nagkatinginan sila. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Reyes. "Handa ka na po ba sa bagong kabanata ng buhay ninyo, Miss Ara?" tanong ni Attorney Reyes. Napangiti si Ara. "Opo, Attorney. Handa na ako." 3 taon ang lumipas. Ang maliit na sanggol ni Ara ay isa ng malusog at bibong batang lalaki. Si Miguel. Ang mga araw ay puno ng tawanan, paggalugad, at ang walang katapusang pagmamahal na ibinibigay ni Ara sa kanyang anak.
Ang mga sugat mula sa nakaraan ay ganap ng naghilom, nag-iwan ng mga peklat na nagsisilbing paalala ng kanyang lakas at katatagan. Si Ara, na dating mahina at walang boses, ay ngayon ay isang matatag at malakas na babae. Nagtatrabaho siya bilang isang tagapagsalita at advocate para sa isang foundation na tumutulong sa mga biktima ng domestic violence. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa libu-libong kababaihan sa buong bansa. Isang hapon, habang naglalaro si Miguel sa parke, nakaupo si Ara sa isang bangko, nakatingin sa kanyang anak. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. "Hi, Ara." Napalingon si Ara, si Attorney Reyes. Nakatayo siya sa tabi niya, may ngiti sa kanyang labi. Sa loob ng 3 taon, naging malaking bahagi siya ng buhay ni Ara. Hindi lang siya isang abogado, kundi isang kaibigan, isang tagapayo, at isang taong laging nandyan para sa kanya. "Attorney," sabi ni Ara, ngumiti. "Kumusta?" "Ayos lang," sagot ni Attorney Reyes, umupo sa tabi niya. "Nakita ko si Miguel, ang laki na niya." "Oo nga," sabi ni Ara, tiningnan ng kanyang anak. Mabilis lumipas ang panahon. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila, isang komportableng katahimikan. "Ara," sabi ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay naging seryoso. "May gusto sana akong sabihin sa'yo." Napatingin si Ara sa kanya. "Sa loob ng mga taon na nagkasama tayo, nakita ko kung gaano ka kalakas, kung gaano ka katatag." Sabi ni Attorney Reyes, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "At hindi ko na maipagkakaila na gusto kita, Ara." Nagulat si Ara. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon. Matagal na niyang naramdaman ang paghanga at paggalang kay Attorney Reyes, ngunit hindi niya kailanman inakala na mayroong higit pa roon. "Attorney, hindi ko naman hinihingi na suklian mo ang nararamdaman ko," sabi ni Attorney Reyes. "Gusto ko lang na malaman mo, kung handa ka na, kung kailangan mo ng kasama, nandito lang ako. Handa akong maghintay." Napangiti si Ara. Ang kanyang puso ay naramdaman ang isang kakaibang init. Pagkatapos ng lahat ng sakit at pagdurusa, mayroon pa ring pag-asa para sa pag-ibig. "Salamat, Attorney," sabi ni Ara. "Salamat sa pagiging totoo. Sa ngayon, ang pinakamahalaga sa akin ay si Miguel at ang aking trabaho. Pero salamat sa iyong mga salita." Naintindihan ni Attorney Reyes. Tumango siya, may ngiti. "Naiintindihan ko at maghihintay ako." Dumating si Don Enrique, may dalang ice cream para kay Miguel. "Mag-aapo ko," sabi ni Don Enrique. Tumawa. "Lolo?" sigaw ni Miguel. Tumakbo patungo sa kanyang lolo. Tiningnan ni Ara ang kanyang ama, ang kanyang anak, at si Attorney Reyes. Napuno ang kanyang puso ng pagmamahal at pasasalamat. Ang kanyang pamilya ay hindi na isang tradisyonal na pamilya, ngunit ito ay puno ng pagmamahal, pag-unawa, at kalakasan. "Ang nakaraan ay bahagi ng aking kwento," bulong ni Ara sa kanyang sarili, habang tinitigan ang naglalaro niyang anak. "Ngunit ang aking hinaharap ay akin na, at puno ito ng pag-asa, pagmamahal, at lakas." Niyakap niya si Miguel, hinalikan ang kanyang noo. "Tayo na, anak. May bagong kabanata tayong susulatin." Tiningnan niya si Attorney Reyes at sa kanyang mga mata, isang pangako ng pag-asa ang sumilay. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Ngunit alam niyang handa siya sa anumang pagsubok. Handa na siyang mahalin muli. Handa na siyang bumuo ng bagong pamilya.